Ang bahay na may nakatirang hindi umaalis, lumipat ang pamilya sa lumang bahay. Pero may nakatira na pala roon na hindi nila nakikita. Inakala nilang bagong simula ito. Isang lumang bahay. Tahimik, malayo sa ingay ng bayan. Perfect para sa pamilya na gustong magsimulang muli. Ngunit sa unang gabi, may narinig silang mga hakbang sa itaas. Walang tao roon. At may nakatingin sa kanila mula sa dilim. Sa isang maliit na bayan sa hilagang bahagi ng Luzon, may isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan. Matagal na itong walang nakatira, kupas na ang pintura, may mga kahoy na bintana na bahagyang sira, at ang bubong ay kumikirot tuwing hinihipan ng hangin. Dito lumipat ang pamilyang Santos, si Mang Ramon, isang karpintero, ang kanyang asawa na si Aling Teresa, at ang kanilang dalawang anak, si Miguel, 12 taong gulang, at si Lara, 9 na taong gulang. Para sa kanila, ang bahay ay isang bagong simula. Tahimik ang lugar, malawak ang bakuran, at mura ang presyo ng bahay. Sa unang araw nila roon, abala ang lahat sa paglilinis. Nagwalis sila ng alikabok, nag-ayos ng mga lumang kasangkapan, at nagbukas ng mga bintana para pumasok ang hangin. Pero may isang bagay na napansin ni Lara habang naglilinis siya sa sala. Parang may nakatingin sa kanya mula sa itaas ng hagdan. Pagtingin niya, wala namang tao. May tao ba sa taas? Tanong niya. Umiling si Aling Teresa, wala, tayong 4 lang ang nandito. Hindi na niya pinansin iyon hanggang dumating ang unang gabi. Tahimik ang bahay, mas tahimik kaysa sa inaasahan nila. Bandang hating gabi, nagising si Miguel. May naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang mukha. Nagmulat siya ng mata, madilim ang kwarto, at sa dulo ng silid, may aninong kumikilos. Kuya, may nakita ako, bulong ni Lara mula sa kabilang kama. Pareho silang napaupo, nakatingin sa dilim, pero ilang segundo lang nawala ang anino. Kinabukasan, sinabi nila ito sa kanilang mga magulang. Ngunit pinatawan lamang ito ni Mang Ramon. Baka guni-guni lang, sabi niya. Pero sa mga sumunod na araw, may mga bagay na hindi maipaliwanag. Habang nag-aayos ng bahay si Mang Ramon, napansin niya. Ang mga upuan sa sala ay minsang nasa ibang posisyon. Ang mga larawan, sa pader ay biglang nakaharap sa ibang direksyon. At may tunog ng hagdan kahit walang tao sa itaas isang gabi. Habang nanonood sila ng TV sa sala, biglang may narinig silang langit-ngit ng hagdan. 1, 2, 3. Parang may dahan-dahang umaakyat. Tumahimik ang buong pamilya. Nagkatinginan sila. May umakyat ba? Tanong ni Lara. Umiling si Mang Ramon, dahan-dahan siyang tumayo at umakyat sa hagdan. Pagdating niya sa itaas, walang tao. Pero may isang bagay na hindi niya napansin agad. Sa sahig ng hallway, may mga bakas ng yapak sa alikabok. At hindi iyon sa kanila. Sa ikatlong gabi, nagising si Aling Teresa sa tunog ng malakas na katok sa pinto ng kanilang silid. Tok, tok, tok. Ramon, may kumakatok, bulong niya. Binuksan ni Mang Ramon ang pinto, walang tao, tahimik ang hallway. Pero habang isasara na niya ang pinto, may naramdaman siyang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Parang may dumaan na hindi niya nakita. Simula noon, bawat gabi ay nagiging mas kakaiba. May mga boses ng bata sa hallway, mga mahihinang tawanan. Kahit walang ibang bata sa bahay, may mga pintuan na kusang bumubukas. May mga ilaw na biglang namamatay. At minsan, may nakikita silang anino sa itaas ng hagdan. Isang gabi habang papunta si Miguel sa kusina para uminom ng tubig, napatingin siya sa hagdan. Doon niya nakita isang matandang lalaki. Nakatayo sa itaas, hindi gumagalaw, nakatitig sa kanya. Maitim ang mga mata, maputla ang balat, at ang mukha parang matagal ng patay. Napaatras si Miguel sa takot. Pagkurap niya, wala na ang lalaki. Sa takot, nagpasya ang pamilya na humingi ng tulong sa pari ng simbahan sa kanilang bayan. Dumating ang pari kinabukasan. Sinimulan niya ang pagbabasbas sa bahay. Nagdasal siya sa bawat kwarto. Nagwisik ng banal na tubig sa mga dingding. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang biglang lumamig ang hangin sa itaas ng hagdan. May presensya dito, mahina niyang sabi. Pagkatapos ng ritual, tila bumalik sa normal ang bahay. Naging tahimik ulit. Pero hindi nagtagal. Isang gabi, nagising si Miguel
dahil sa kakaibang tunog sa sahig. Pagbaba niya ng kama, napansin niya ang maliliit na yapak sa sahig. Mula sa bintana, papunta sa ilalim ng kama niya, sumigaw siya. Nagising ang buong pamilya. At habang nakatayo sila sa kwarto, may malamig na presensya na dumampi sa kanilang balat. Si Lara biglang napatingin sa salamin sa aparador at doon niya nakita ang mukha ng matandang lalaki nasa likod nila, ngumingiti. Pero nang lumingon sila, wala namang tao. Doon na napagtanto ng pamilya ang katotohanan. Hindi sila nag-iisa sa bahay, may nakatira roon at ayaw nitong umalis. Kinabukasan, nag-impake sila ng kanilang mga gamit. At nagpasya silang iwan ng bahay, pero bago sila tuluyang umalis, sinubukan nilang alamin ang kasaysayan ng bahay mula sa mga kapitbahay. Ayon sa mga matagal nang nakatira roon, may isang matandang lalaki na dating may-ari ng bahay. Mag-isa siyang namuhay doon. Isang araw, natagpuan siyang patay sa loob ng bahay. Matagal na pala siyang patay bago siya nakita. Simula noon, maraming nakakita ng anino sa itaas ng hagdan at may narinig na katok sa pintuan sa gabi. Hanggang ngayon, ang lumang bahay sa gilid ng kagubatan ay paminsan-minsang inuupahan ng bagong pamilya. At tuwing gabi, may mga naririnig silang hakbang sa itaas, mga bulong sa hallway, at ang malamyos na katok sa kanilang pintuan. Dahil may mga bahay na hindi kailanman nagiging tunay na bakante. Kung ikaw ang pamilya sa kwento, mananatili ka ba sa bahay na may nakatira na hindi umaalis? O aalis ka bago pa maging huli ang lahat? Kung ikaw ang bata sa kwento, sasabihin mo ba agad sa pamilya mo ang nakita mo? O mananatili kang tahimik, umaasang hindi ka mapapansin ng nakatira sa bahay?